Sa ating pong araw-araw na buhay, iba-iba na i-encounter natin. Siguro, umabot tayo sa ganitong edad, nakaranas na rin tayo ng maging masaya, maging masigla ang ating katawan, naranasan na rin natin maging malungkot. Naranasan na rin natin ng minsan tayo'y nagagalit, naranasan na rin po na minsan tayo ay nagkakaroon ng sama ng loob sa ating damdamin. O minsan, ito po, nararanasan din po natin minsan na tayo ay napagpibintangan sa isang bagay na minsan hindi natin nagagawa. Because what we encounter daily is what makes our hearts contain of. Kung ano ang nararanasan natin sa pang-araw-araw natin buhay, yun ang nilalaman ng ating mga puso. Kapag tayo ay masaya, di po ba? Because sabi sa the Bible tell us that in Matthew chapter 12 verse 34, for the mouth speaks what the heart is full of. Sa King James Version sabi po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan po kung anong nilalaman ng ating mga puso, siyang ibinibigkas ng ating mga labi. Kaya kapag tayo masaya, punong-puno ng magandang salita ang ating nababanggit. Kapag tayo masaya, ang lumalabas madalas sa ating sinasabi ay papuri, pasasalamat, or even blessings. Pero minsan kapag tayo ay malungkot or something, meron tayong sama na loob or galit tayo, ang laman ng puso natin minsan yung minsan nakakalungkot na pakinggan, pero ito yung nangyayari, minsan nakakabigay tayo ng paninira, panlalait, sumpa, and even accusation. Naranasan na po ba natin na tayo ay napagbintangan, lalo na sa isang bagay na hindi natin ginawa? And how do you feel? Kung how do you react kapag naranasan nyo na napagbintangan kayo? Bawa, napagbintangan kayo sa isang kasalanan, hindi nyo naman ginagawa. Ano ang pakiramdam ninyo? Sa oras na to ang ating mensahe, may kinalaman about sa accusation in English. Sa Tagalog po yung pagbibintang. O nakaranas na rin po ba tayo minsan pinagbintangan natin ang ating kapwa? Yeah. Allow me to share to you these passages na isa may kinalaman sa Bible regarding sa pagbibintang. Alam natin maraming mga karakter sa Bible na napagbintangan sa mga kasalanan hindi naman nila ginawa. And one of this is King Abner. So allow me to share this passage to us and the keepers po natin. May I request again, for the fourth time, tayo po lahat ay tumayo. At basahin po natin sa 2 Samuel chapter 3 verse 7. Tagalog po para mas lalo po natin maunawa. Ayan, praise God. Sabay-sabay po tayo, 2 Samuel chapter 3 verse 7. Isang araw, inakusahan ni Ishbosheth si Abner. Bakit mo sinitingan ang isa sa mga asawa ng ama kong si Saul? Ang tinutukoy ni Ishbosheth ay si Rispa na anak ni Aya. Ang Diyos po magpapala sa kanyang mayamang salita. Sandali po tayo mo at manalangin at atin pong patuloy na damahin ang masaganang presensya ng Diyos sa ating piling. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Isang pa sa napakalaking pribilehiyo na kami dadako sa kabanalan ng iyong salita. Panginoon, idinadalangin po namin, kaya maging karapat dapat kami tagapakinig upang ito ay amin din umay sa pamumuhay o Diyos. Idinadalangin po namin ang malayang pagkilos, ang pakikisalamuha ng Santong Espiritu sa ating pagpiling o God. At malaya po siya magpahayag ng kanyang kapangyarihan, even the miracles, yung himala niya, Panginoon, sa buhay ng bawat sana, makapagpapabigay sigla sa aming pananampalataya sa iyo. At sa dalangin po namin habang kami ay nakikinig ng Diyos salita, Lord God, patuloy ka po daw ang maparangalan, mapapurihan, at ikaw lamang po, Diyos, ang aming maitaas. Sa
sama-sama namin binawaksi, tinataboy, binawasan ang anumang likhang partisipasyon ng kaaway sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lord God, bisan pa sa pag-aaral namin ng iyong salita, ikaw lamang po ang nais naming maparangalan at mapapurihan at matakilan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Praise the Lord. Sa ating pong topic, hindi ko po na-introduce ang ating title. Nilagyan ko po ng title, Self-Control in Uttering Words. Isa po sa ating pong pagsasalita, hindi natin namamalayan na ang sinasalita pala natin ay hindi yun ang laman ng ating iniisip. Nangyayari rin po kasi sa akin. Minsan, masasabi natin, slip of the tongue, di ba? Minsan, meron kang gustong sabihin, pero nauna yung labi mo na bigkasin, pero hindi appropriate hindi akma sa sitwasyon na ng pag-uusapan po. Kaya sabi po, kinakailangan natin makontrol. Kinakailangan natin na bigyan ng pagpipigil ang ating mga sasabihin. Paano paraan? Ito po yung ating paksa ngayon. Sa other term po nito, yung self-control in uttering words means magpunos pili ka sa pagsasalita. Or other term is huwag magpadalos-dalos sa pagsasalita. Sabi natin kanina, what we encounter daily is what makes our heart contain. Kung ano yung nakikita natin, nararanasan natin araw-araw, yun ang nilalaman ng ating puso. Madalas sa ating sasalita, nakakapagbigkas tayo ng magpapuri, pasasalamat, or even pagpapala. Pero sometimes, kapag when things get worse, kapag tayo ay malungkot or nagagalit, lalo na pag nagagalit, yung salita minsan nabibigkas ko ay hindi mo gusto mong sabihin na nai-release mo na nakapag-sakit ng kalooban ng tagapakinig mo. Kaya dumarating yung time na minsan, pag na-realize mo, pag nag-subside na yung galit mo, makakapag-create ito ng guilt sa iyong puso. Minsan ganito nangyari po sa ating konteksto. Si Abner po ay isa sa mga, sabi po, si Abner is the cousin of King Saul. Si King Saul yung kauna-unang hari ng Israel na sinundan ni ikalawang naging hari si King David. Pero dito muna tayo kay King Saul. Si Abner is the cousin of King Saul and the loyal commander-in-chief of his army. Loyal. Then all of a sudden, yung anak na pinipiling ko ng hari. Kasi during this time, namatay na po si Haring Saul. So, walang hari. At yung etong si Isboset, siyempre siya yung anak ni Haring Saul na successor na siya dapat na pumalit. Subalit, wala pang kasanayan sa digmaan, sa larangan ng digmaan. Kaya po, yung commander-in-chief, pero hindi po ito nag-military junta, no? Kundi siya po yung nag-take charge sa in battle, no? Siya yung namumuno. Pero hindi po niya inagaw yung kingship. So, then una po sa atin, kapag siya nagtingkod, sabi niya sa verse 8 po, no? Just the next verse, sabi, naggalit si Abner sa sinabi ni Ishboset. Si Ishboset, ngunit ito po is anak o successor ni King Saul. Sabi niya, kaya sumagot siya, iniisip mo bang pinagtaksilan ko ang iyong ama at tumakampi ako sa Juda? Wala pa noon, matapat na ako sa iyong ama, sa pamilya niya at mga kaibigan at hindi kita ibinigay kay David. Pero ngayon, inaakusaan mo akong nagkasala dahil sa isang babae. Alam niyo po kapag ikaw, sa panahon ng Israel, ng panahon dati, kapag ikaw ay naakusahan na nakikiapid o yung may asawa ay you're guilty of adultery, dinadala ka sa plaza. And then by stoning ang gagawin. So, etong royal commander na to, in chief ni King Saul, ay inakusahan ng gano'n. Kaya siyempre, ano pakiramdam yun? No? Nagtatapat kayo sa isang tao o sa isang gawain o sa Panginoon, and then bigla inakusahan kayo ng napakabigat
na kasalanan na hindi niya naman ginawa. How do you feel? Ito po, katulad niyo rin po ba si Abner, yung loyal commander-in-chief ni Saul na magiging magagalit din po ba kayo? Alam niyo po ang ginawa niya, alam ni Abner during that time na talagang si David na talaga ang pinahiran ng Diyos para maging second king at wala sa lahi ni Saul. Kaya lang po ginawa, siyempre, kapag ikaw ay pinagpintangan ng isang bagay na hindi ka ginagawa, makikita natin na wala ng tiwala sa iyo ng tao. Balikan po natin, introduction po natin, we are given freedom. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Freedom of expression, malayang pamamahayag, freedom of the press, hindi pagpapahayag ng mga gusto mong sabihin, ng buong kalayaan, and freedom to speak. Dito po sa freedom to speak, sometimes tayo po ay nakakagawa ng mabuti, pero minsan nakakalungkot isipin, nakakagawa rin tayo ng hindi mabuti ng masama. Balikan po natin yung upang mapatunayan ang bintang, sabi, katibayan ay dapat ilahat. Ano ba yung katibayan ni Ishbosheth na talagang sinipingan ni Abner, yung isa sa mga asawa ng kanyang ama? Wala eh. Kasi sabi, resulta ng bintang ay kawalan ng tiwala. Totoo yun. Kasi wala ka ng tiwala sa tao ito. At the same time, ano makikreate sa taong binibintangan? Siyempre, ramdam niya na kung tao ko na naniwala sa akin. Ano ba ang saysay ng pamamalagi ko sa kanya? Kaya, si Abner ay nakipagkaisa kay David para yung kanyang loyalty ay ibigay doon kay David. Sapagkat alam niya talaga si David ang next na king. Dahil sa maling pagbibintang, marami ang napapahamak, nagdurusa, minsan nakukulong, nasisira, namamatay, at nagkakahiwalay. Dahil sa maling pagbibintang. Katulad po nito, nagkahiwalay po, umiwalay na po si Abner sa loyalty niya rin sa anak ni King Saul dahil sa maling pagbibintang. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 37, do not judge. Kasi nawasgahan po siya eh. Na, alam niyo po ba na ang pagbibintang ay isang uri ng pag-uusga? So sabi po sa Luke chapter 6 verse 37, sabi, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Minsan hindi natin namamalayan na magbigay na rin tayo ng judgment sa ating kapwa. Mas lalo minsan, nakakalungkot minsan sa ating mga pamahiran na magbigay tayo ng judgment na hindi natin namamalayan. Pero sabi ng Lord eh, bakit di ka husgahan? Husga. So kung si Ishbosheth husgahan niya, ang loyal commander-in-chief nila na sinipingan daw yung isa sa mga asawa ng kanyang ama. Because falsely accusation have the power to destroy another person. So, sa tingin niyo po ba kayo ay napagpintangan sa isang kasalanan hindi niyo naman ginagawa? Ano makakapag-break nito? Sabi, it has the power to destroy another person. Gusto ko lang po bigyan kayo ng isang illustration. Minsan, sa isang lugar, sa isang pamayanan, nakapagbigkas yung isang matanda nung dumating ng isang lalaki. Sabi niya, binulong niya lang yun. May nakarinig. At yung nakarinig din, ipinamalita sa buong pamayanan na yung lalaking dumaan ay isang pagnanakaw. Nagkaroon ng investigation, hinuli ng pulis ang pinamamalitang pagnanakaw. At doon, nakulong siya.
Sa pagsisiyasan ng mga pulis, napatunayan ang pinagbibintangan ng magnanakaw ay hindi naman pala tunay na magnanakaw. At dahil sa likhang kahihiyan, siyempre, napagbintangan siya. Sa likhang kahihiyan, nag-counter-demanda siya. E dinimanda niya yung nagpakalat ng maling balita against him. Alam niyo po ginawa? Yung lalaking bumulong na yon ay tinawag ng sosgado at inakusahan. Humingi siya ng tawad sa harapan ng sosgado sa judge. Subalit sabi ng judge sa kanya, lahat ng ginawa mong mali sa lalaking yon, na pinamalita mong magnanakaw, isulat mo sa isang papel. So, isinulat niya. Ngayon, kung naisulat mo na, punit-punitin mong maraming punit. At paglabas mo, pagsakay mo sa sasakyan, sa bintana ng iyong sasakyan, habang umaandar, itapon mo ang mga pinagpunit-punit mong papel. At bukas bumalik ka sa akin, sabi ng kay judge. Kinabukasan bumalik yung lalaki at sabi ng judge, ngayon, yung itinapon mong papel, buuin mo ulit pagsama-sama yun. Sabi ng lalaki, napakahirap naman po ng inyong pinagagawa. Alam mo pa po ba kung saan po makikita yung mga papel? Ganyan din ang ginawa mo sa tao. Pinaratangan mo na. Dahil hindi mo na may babalik yung kasiraan ginawa mo sa kanya. So ganito po sa atin. Falsely accusation have the power to destroy another person. Because simple words can destroy the honor, yung karangalan, reputation, and credibility of a person. That a person cannot able to fix it. Di ba? Hindi, ang lakas magsira ng kredibilidad, karangalan ng isang tao, at ng reputasyon ng isang tao, yung pagbibigay mo ng maling balita. Ito po yung isang nakita ko po na. When a feet slips, it can recover balance. Kung pagka yung paa natin nadulas, makaka-recover pa ng balance mo eh. Di po ba naranasan niya na madulas? Pero ang another feet mo, na-recover yung balance. Still yung balance. Pero, but when the tongue slips, you can never recover your words. Hindi mo ibabalik eh. Nasabi mo na. Kaya sabi, mag-iingat tayo sa ating mga sinasabi because it can also destroy a person. At kapag nasira na yung tao, hindi mo ibabalik eh. Nasabi mo na eh. Sumisira din ito ng magandang samahan. At even yung pamilya at lipunan. Yung maling pagbabalita, yung maling pagbigkas ng ating mga labi. Ngayon, ano ba yung basihan natin para tayo ay magbintang sa ating kapwa? Meron ba? Hindi pwede yung hearsay lang eh. Kasi sinabi niya, nakita ka raw nito. Hinalikan mo raw yung babae. So, hindi pwede yun eh. Ano ba klaseng halik? French kiss? O yung halik ni Udas? O yung friendly kiss? May sinasabi kayo sa Bible eh. Magpatian kayo ng banal na halik. O, di ba? O hindi, nabasa ko sa text. I love you siya. Sa babae. Dito nga sa atin, lahat tayo nag-I love you. Eh, po ba? Oh, I love you with the love of the Lord. Di ba? Basihan ba yun para sabihin mo, sirahin mo lang, honor, reputasyon ng isang tao? Hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng chismis, hindi rin pwedeng sa pantaha, kutob, suspecha, o hinalan. Hindi mo mapipresent sa usgabi. Ngayon, kapag ito pinagkalat mo na, kasi namin tao, at tulad ng taong pinaratangan ng magnanakaw, di ba? Madali ang magbintang. Paano kung mali ang bintang? Yung pagdating ng araw, pag nagka-bookingan na, lalabas na yung katotohanan, yung mali mong binintang, yun ang pupusig sa iyong pagkatao. Alam ni Michelle, meron po akong kaibigan ng high school ako. Ako po'y
naparatangan niya na ang paratang niya sa akin is sinunod ko daw siya. Kaibigan ko po. Sinunod ko raw po siya sa girlfriend niya. Girlfriend niya kasi kaibigan. At dahil nakichismis din, nabalita tayo sa kanya na ako na raw yung boyfriend ng girlfriend niya. So, pinaratangan niya po. Pero alam niyo po ginawa ko, nanatili pa rin ako sa pakikisama sa kanya. Although, pag dumarating yung time na lagi niya sa grupo namin, sa pagkada namin, lagi niya sinusumbat, sinulot ko siya. For more than 35 years, o ito lang dumating yung Facebook. Dumating ang Facebook, yung babae na involved na yun, naging friend ko at pinaliwanag ang katotohanan. 35 years ako inusik na gano'n. Hindi ako umalis sa kanya. Pinatunayan ko sa kanya na bali yung hinalag. Pero, nandun eh, nanghawakan niya. Pero nung dumating, salamat sa Facebook, ay paliwanag ng babae. Ito ngayon ang ano, in return. Dahil sa nangyaring yun, nalaman niya yung totoo. Nakapag-create ngayon ito ng guilt sa kanya. Siyempre, ilang taon na inusik sila bilang yung maling paratan pagdating lumabas yung katotohanan. Siya ngayon ang nagkaroon ng guilty feelings. Kaya lang, nakakalungkot isipin ko, ginawa na po siya ni Lord niya. Wala na po siya. Ngayon ito, Jesus Himself was falsely accused. Ako ginamisa ko sabi, madali ang magbintang. Paano kung mali ang bintang? Even Jesus Christ Himself was falsely accused. Inakusahan siya. Ano ba yung bintang ni Jesus Christ? Inaalihan ng demonyo. Lasingger. Tapos sa glutons. Tapos sa pinagbintangan din siya ng treasury, yung pagtataksil sa bansang Romano. Ang daming mga inakusa kay Jesus Christ. Ano pong ginawa ni Jesus Christ? Pinagtanggol niya pa sarili. Sabi nga ni Pontius Pilate, hindi naman lang ba yung pagtatanggol ng iyong sarili? Nanatiling tahimik ang Panginoon. So masasabi natin dito, sa pananahimik, it brings justification. Minsan, mas magandang sumagot ka na lang sa pamamagitan ng pananahimik kung ikaw ay pinananatatan ng hindi tama. Sapagkat, lalabas at lalabas din ang katotohanan pagdating ng araw. Because accusation, a charge or claim that someone has done something illegal or wrong. Ito yung akusasyon. Yun daw po yung pagpaparatang ng sa isang tao na gumawa ng mali. Sabi, balikan po natin another one, be careful to your words. Be careful to your words. It can only be forgiven. Mapapatawad ka, but not forgotten. Maaalala pa rin pagdating ng araw. Before we accuse, we must be very careful to have all the facts and details. Kaya, dapat meron talagang sigurado ka na before you accuse. Kasi pagdating ng araw, mali pala yung paratang mo, mas mabigat ang balik sa iyo pagdating ng araw. Makakapag-create ng napakalaking guilt ito sa iyong isipan, sa iyong pagkatao. And to make an accusation in a way that, sabi ko rito, no? Before we accuse, we must be very careful to have all the facts, details, and to make an accusation in a way that focuses on righting the wrong, not on destroying the accused. Dapat daw po, kung tayo ay mag-aakusa, ito yung accused na dapat yung mali, itatama ko. At hindi sisira ng pagkatao ng tao, binibintangan ko natin. Because God knows all motives and He will bring justice to the guilty in this time. In this time. So, alam ng Diyos ang lahat eh. Ano ba motibo mo? Bakit siya pinaparatangan? Ano ba motibo ni Ishbosheth kay Abner?
O baka nagiging trend itong si Abner sa kanya na baka akala niya ni Ishbosheth ay aagawin ang pagiging kingship ni Abner, yung loyal commander ni King Saul. Kaya dapat siguraduhin mo, ano ba yung motibo mo, bakit mo binibintangan ng isang tao? Kasi alam ng Diyos yan. Hindi mo may tatago yan. Kaya sabi ko lang sa Kawikaan, chapter 17, verse 27, mag-ingat sa pagsasalita. Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat magsalita at hindi padalos na. Minsan alam niyo po pagka tayo ay galit na. Galit na tayo. Wala tayong pakialam sa damdamin na makakarinig. Sasasabihin natin kung ano gusto natin sabihin. Pero sabi dito, huwag ka rin magpadalos-dalos. Mag-ingat kasi. Because the word is spoken against them will bring guilt to your mind pagdating ng anak. Kaya sabi, totoo kasi naranasan na po ng ano to ng sumulat Kaya sabi niya, mag-ingat sa pagsasalita. Sa mga ngaral, Kabanata 5, Talata 3, kung paanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Totoo yun. Kapag padalos-dalos ka sa salita mo, kung ano-ano mo sinasabi mo, pero nakakalupot isipin, kamangmangan pa lang laman. Sa Kawikaan, Kabanata 10, Talata 11, ang taong masalita ay madaling magkasala. Kaya nang kaya paalala sa mga taong masalita, yung mga taktak ng taktak, ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang dito. Nasabi ko yung kapatid ko pagkaya, nagdetalya, dire-diretso. Ganda rin Pero ano lang naman, para fun lang po. Anyway, sabi ko, dito po tayo sa application po natin. Those who follow Jesus and expect to be unjustly accused. Sino po ba'y sumusunod kay Kristo rito? Lahat tayo. Lahat tayo na sumusunod kay Kristo, ihanda nyo na sarili. Dahil darating yung araw, aakusahan, pagpipintangan din kayo ng mga bagay na hindi nyo ginawa. Ano po ba nangyari sa mga apostol? Paano sila namatay? Paano sila inusgahan? Di ba? Inakusahan sila ng mga maling pagpipintang to the point na ang punishment ay kamatayan. So sabi rito those who follow Jesus can expect to be unjustly accused. Yung walang katarungan na mapipintang sila. Because we live in the midst of spiritual warfare. Ayaw ngayon, ang labanan natin, hindi physical. Minsan naman, meron tayong kalaban, spiritual. Spiritual rin. Alam ko po, ginagawa ko, buyo yan ng buyo, bulong ng bulong to deceive us. Ginagamit niya yung ating kalayaan para makagawa tayo ng bagay na against sa kalooban ng Panginoon. Huwag burahin mga kabutihang nagawa ng isang tao dahil sa isang pagkakamali. Gusto ko lang po i-share sa inyo, no? Minsan, another illustration lang po, no? Minsan meron isang naglilingkod sa hari, o meron isang hari na talagang kapag ka meron siya mga tauhan na nagkakamali, kasi may alaga siyang maraming aso na mababangis. Kapag nagkamali ang isa sa mga tauhan niya, alam niyo po ginagawa ng hari na ito, pinapalapa sa mga aso. Dumating yung isang pangyayari na isa sa pinakamatapat niyang tagapaglingkod na nagsilbi sa kanyang almost 10 years na ng buong katapatan ay nagkamali. Nagkamali lang to. At ngayon, dahil sa meron siyang isang salita yung hari, pinadala siya para sa pulungan ng mga aso. Sabi pa, mahal na hari, 10 taon ako naging matapat na naglingkod sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng 10 araw at na kung saan ako mag-aalaga ng mga aso niyo. Binigyan siya 10 araw. Alam niyo po yung tagapag-alaga ng
Sa 10 araw yung tagapag-alaga ng aso in charge. So sabi niya, ako na magpapakain sa mga aso. So sa 10 araw na yon na pagpapakain niya sa aso, nakilala siya ng mga aso. Kaya dumating yung 10 araw na judgment, ipapala siya sa aso. Yung mga aso, hindi siya nila. Bakit? Kasi yung loyalty ng aso napunta doon sa nagpakain. Nako niya po yung istorya. Ngayon sabi, feed a dog for 10 days, it will remember you for 10 years. But, feed a man for 30 years, he will forget you in 3 days. Nakakalimutan na natin eh. Buti pa yung aso, sa 10 araw na ginawa mong kabutihan, hindi ka nalimutan for 10 years. Ito nga sabi nito, 10 years ako nagtrabaho sa iyo, sa pagkakamali ko, hindi mo na naalala yung mabuti kong ginawa sa loob na 10 taon. Sabi, huwag burahin mga kabutihan na gawa ng isang tao dahil sa isang pagkakamali. Lahat tayo nagkakamali, mga kapatid. Hindi na tayo perfecto na talagang lahat ay puro tama ang ginagawa. Nagkakamali rin tayo. Issue ito, kung nagkamali ang yung kapwa, bakit mo kang patawad? Alalahanin mo pa rin yung mabuti niyang ginawa. Ilang years silang nagsama sa maling pagbibigtak. Enough na ba yun para magkahiwalay? Alam mo, dumating kasi yung pangyayari sa buhay namin mag-asawa. Minsan may nabasa yung misis ko na, minsan sa text ko, sa text, may isang ligaw na text na ginawa ko naman, in-entertain ko naman. Nakipagpalit na naman ng text to the point na medyo iba na ang relationship na pinag-uusapan. At nabasa ng misis ko na, galit ang misis ko sa text. At ngayon sabi ko, para mawala yung galit niya, mapatunayan, hindi totoo pinagparapan sa akin. Iniwan ko sa kanya yung cellphone ko. Sa buong maghapon, ikaw makipag-usap niya sa tao. At ako yung malis, nagtrabaho, pagbalik ko sa bahay, tinanong ko, ano nangyari. Napatunayan niya na tama at hindi totoo yung ginagawa sa akin. So, ganun po. Isang pagkakamali. Naisip ko kasi during that time, kung yung pagkakamali ko yun, ang nangasira sa pamilya ko, parang maging broken family ko. Pero although na pa rin yung sa desire ko na manatiling buo pa rin. Kung ito may paghirapan ko, okay lang. Pero sa isang pagkakamali, sapat na ba yung basayan para yung tagal ng pinagsamahan mapupunta na sa wala at mabubuo ang galit, muhi sa puso ng bawat isa. Sabi ulit po, no, makinig mo ng 10 araw yung aso at hindi ka niya malilimutan sa loob na 10 araw. Subalit, ang tao, kahit 30 taon ka pa, nagtrabaho rin lang sa 30 taon ka pa naglingkod ng buong katapatan, sa loob ng 3 araw, kakalimutan ka, o even 1 day, kalilimutan ka. We are called to testify the goodness of God through His power and grace. Tinawag tayo natin Diyos para patunayan sa mga taong hindi sumasampalataya ang kabutihan at habag ng tao sa lahat. Yun. Kaya lang, at ito nga po, kaya binigyan tayo ng Diyos ng individual testimony paano tayo nakakilala sa Panginoon. Kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, yun yung kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Na dati tayong masama, ginawa na tayong mabuti. Na dati tayong salbahe, pinapaging banal niya tayo. Yun ang ipapatotoo natin, isi-share natin sa mga tao na kapangyarihan ng Diyos. To share our testimony. We are called to testify the goodness of God through His power and mercy. Our testimony is the evidence of God's love for us. Di ba? Tama po ba yan? Ano yung testimony niyo? Paano ba kayo pinalo ng Diyos? Yan yung ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi, tignan nyo
Kung hindi tayo nang mahal ng Diyos, hayaan niya na lang tayo sa mga ginagawa natin hanggang sa magpakay. Hayaan niya na lang yung demonyo na lagi tayong dinedenggoy din natin. Pero hindi, dahil mahal niya tayo, lagi siyang nagpapaalala sa atin. Binibigay niya ang pinararamdam niya sa atin ang pagmamahal niya. Because Satan will not stop to try to hurt our testimony. Laging ginagawa ng demonyo sa atin. Sinisira niya ang testimony niya. Para pagdating ng araw, ang may testify mo, hindi ka naman nanatili sa kamay ng Panginoon. Wala. Ano yung testify mo? Na goodness of God, hindi mo naman in-implement yung goodness of God. Di ba? Kaya, work ni Satan sa buhay natin is to ruin our testimony, sirain ang testimony natin. Kaya sabi ng Lord sa atin, be watchful. Be on our watch always. Kasi our character, sabi niya, our testimony, and sabi, Satan will not stop to hurt our testimony and destroy our character so that we will be ineffective witnesses for our faith. Gusto niya tayong hindi maging epektibong witness sa mga unbeliever. He will try to make us doubt our faith, our salvation, or our acceptance to God. Minsan dumating pa sa buhay ninyo, ligtas nga ba? Sabi niya, minsan dumating pa sa buhay natin yung nagdududa tayo. Totoo ba kay Diyos? Kasi yung mga ganong bagay, ligtahan ng demonyo. Para i-create niya yung doubt sa atin. At kapag tayo nagkaroon ng mga atheist, walang paniniwala sa Diyos. Yun ang work niya. O wala ang pananampalataya natin sa Diyos, o wala ang relationship natin sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Because Satan or the devil is the accuser of the brethren day and night. Siya yung laging nagpipintang sa atin. Siya yung laging sumisira o siya yung laging nambubuyo sa atin na magkasala at huwag gumawa ng kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be clear-headed. Dinawin natin aking isipan. Keep alert. Your accuser, the devil, is on the prowl like a roaring lion seeking someone to devour. Sabi mo, ingat daw po tayo sapagkat ang ating kaaway, ang demonyo, Satan, ay isang parang leong umaatungal, naghahanap ng kanyang masisira. Kaya umaatungal yun kasi minsan naninintak siya sa atin. Nisindak niya tayo para matakot tayo sa Kanya. Pag natakot tayo sa Kanya, ay, masusunod natin kung anong gusto niya. Pero hindi, sabi niya. The next verse tells us, resist the devil and he will flee from you. Malayasin niyo sila at lalayo sila sa mistake. In our conclusion, what do your words reveal? Ano ba yung ipinapahayag ng mga labi niyo sa ngayon, o sa mga mga araw, o sa mga darating pang mga sandali sa buhay natin? Ano ba ang laman nito? Ito ba'y blessing? Ano lang yun? Blessing or curse or accusation? Pagbitinta na tulad ng ating topic ngayon. Sabi mo sa Mateo Kabanata 7, talata 3, bakit mo pinupuna ang munting uwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malagroso uwing sa mata mo? Ito madali sa ibig sabihin niya ito. Bakit hindi na-judge sa iyong kapwa? Bakit hindi mo i-judge sa sarili mo? Ano ba ang nagawa mo sa Panginoon? Ano pa ba ang pwede kong gawin sa Panginoon? Hindi yung kung ano ang nagawa niya. Naalala niyo po ba yung parang po yung kwento ng Panginoong Yesus na minsan may dalawang tao na narangin sa temple. Yung isa ay magnanakaw, yung isa ay makasalanan, yung isa ay pariseo.
O yung Pariseo, ibig sabihin yung ito yung nagtuturo ng mga kabanalan kung sa madaling salita natin eh. Ito yung mga pastor, o yung mga pare, o yung mga leader of the church. Minsan, dalawang ito, nagdalalit. Sabi ng leader of the church, sabi niya, Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat hindi mo ako'y ginawa. Nanakaw, kasalanan, makiapid, katulad ng taong to na makasalanan na kasama niya. Ako'y nagtatides, tuwina, nagbibigay ng gumagawa ng mga kabanalan. Kaya sabi niya, ito naman prayer ng mga kasalanan, Panginoon, patawarin mo. Hindi, karapat dapat, subalit, humihingi ako ng tawad. Nagsisisi. Sa tingin ninyo, sabi ng Panginoon Jesus, sino sa kanila ang dinidig ang panalangin nila ng Diyos? Di ba? Yung nagpapakumbaba o yung nagmamataas. So ito po sabi natin, huwag nating tingnan ang kamalian ng ating kapwa. Tingnan natin yung sarili natin. Ano ba yung mabuting ginawa ko sa harapan ng Panginoon? Kasi minsan, kapag tinignan natin ang kamalian ng ating kapwa, baka dumating din yung time, mahawalin tayo sa kamalian. Hindi natin namamalayan yun. Hindi natin napapansin. Pero kung titignan mo kung ano ang iyong sarili sa harapan ng salamin, at nakikita mo kung ano ang puwing sa iyong mata, maaalis mo, mapapagbutin mo ang iyong sarili. Sabi ko sa Santiago 1:26, kung may nag-aakalang siya ay religiyoso, pero hindi naman nagawang pigilan ang kanyang tila, walang silbi ang pagiging religiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Pwede ka mag-gawin ng kapwa mo, okay lang. Malanda. Medyo okay po. Pero kung yung sarili mo na niloloko, malalaman, mas mahirap. Sarili mo, lolokohin mo. In 1 Peter chapter 3, verse 16, sabi, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. At isinasabi po sa inyo kanina, paano kung sa pagbibintang natin, mali pala ibinibintang natin? Wala na, nandun na yung damage nakasira na tayo Di ba? Kasi sa nakikita sa mga kinakaunselan na po kasi ngayon, mostly ngayon, yung mga may asawa, napagbibintangan yung kanilang asawa na unfaithful. Pero paano, anong basihan nila? Sa text? Sa hearsay? Wala, hindi mo mapipresent sa husgado yun. Kaya dapat, before you accuse someone, kumpleto ka ng detalye. Meron ka talaga na konkretong facts, ebidensya na mapipresent. Kasi kapag mali yung pagbibintang pagdating ng araw, ito yung magiging guilt no pagdating ng araw. Kaya, mga kapatid, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung Psalms chapter 19, verse 14 sa mga oras na ito. Sabi ko, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Naway maging kalugod-lugod sa inyo, O Diyos, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. May I invite everyone na tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Let us continue to acknowledge the very presence of God in our midst. Damahin natin sa mga sandaling ito. Ang Diyos ay nasa ating piling. Nakikita niya ang laman ng ating mga puso sa mga sandaling ito. Maging laman ng ating isipan, alam niya kung ano to. Kaya mga kapatid, lagi po nating isipin, lagi po nating bulay-bulayin bago po natin bigkasin ang salita. Ito ba'y makabubuti? Ito ba'y makakatulong? Or ito ba ay makakapinsala? Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat you reveal the facts to us, Lord God. You reveal ang aming pong pagkatao sa harapan ninyo, Panginoon. Tulungan po kami not to judge other, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging balanse sa pakikinig, maging balanse
sa pagsasalita, maging balanse sa pagkilos, Panginoon, upang sa gayon, kami ay nakagagawa kung ano nais mo ipagawa sa amin. Sa gayon, nabibigyan ka namin ng parangal. Lord, right this very moment, Panginoon, alisin mo po sa puso namin na nakadikit kung ito man ay meron pang galit, kung ito man ay meron pang sama na loob, kung ito man ay meron pang mga negative things, Panginoon, that create our lips to speak, Panginoon, na against your words, O God. Patawarin mo kami. Cleanse us, Lord God. Panginoon, linisin mo ang mga puso natin. Sapagkat ito ang lalagyan ng mga nararanasan namin, Panginoon. Saya, lungkot, ligaya, galak, galit, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon. Tulungan mong masala namin upang sa pagbigkas ng aming mga labi, pagpapala ang aming mong may sasaysay, ang aming may babahagi, Lord God. Dinadalangin namin sa mga sandaling ito, continue to break us. Panginoon, continue, Panginoon, na durugin mo ang mga puso namin. Panginoon, lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, sa puso namin, kung alisin mo at uli mo kaming buuin according to your plan to us, Lord. And help us, Lord, to be more willing to serve you, Lord God, for the rest of our time, our life, O God. Maraming po salamat. Make this message, Lord God, to uttering self-control in uttering words, Panginoon, ay may sa pamuhay namin na mapagtunol namin tuwina, bawat sasabihin namin, bawat iisipin namin. Sa gayon, ikaw ay aming mapaparangalan at mapapapurihan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin naman sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen.